Okay, magandang araw muli mga kababayan. Pag-usapan natin ito ngayon, yung tatlong kritiko ng Korte Suprema kung saan kakasuhan itong araw na ito, araw ng Miyerkules mga kababayan. Sino bang kakaso rito? Iba't ibang grupo mga kababayan. Isa na rito yung abogado ng SMNI at saka si Atty. Topacio. Itong mga kritiko na ito mga kababayan, kaya talagang binatikos itong Korte Suprema patungkol sa impeachment dito kay BP Sara. Sino ba yung isa nito mga kababayan? Itong si Larry Gadon mga kababayan. Alam naman natin nag-viral ang video ni Larry Gadon mga kababayan kung saan talagang masakit na salita yung binitawan nito patungkol sa Korte Suprema. Sinisigawan niya sa maraming mga tao ay itong Korte Suprema ay tuta daw ng mga Duterte mga kababayan. Grabe talagang walang respeto to. Kaya nadisbarko si Larry Gadon dahil sa kabastusan ng kanyang bunganga. Sino ba mga kababayan? Yung pangalawa siya Sir Danya mga kababayan. Ito yung party list to makakaliwang grupo to mga kababayan Isa to sa mga bumatikos sa Korte Suprema. Sino pang isa mga kababayan? Ito si Hayderian mga kababayan. Hindi ko kayo kilala tong Hayderian na to mga kababayan. Tatlo na to ay talagang makakatikim to ng hagupit dahil napakarami ng grupo na dudulog ngayon sa may Korte Suprema para kasuhan itong mga taon to. Ano bang petition for contempt gusto makontempt itong mga tatlong ito. Kaya to mga kababayan, abangan po natin ito at pakinggan po natin itong hiram natin video kay The Journalist Opinion mga kababayan. Support natin ang kanyang YouTube channel at supportahan po natin ang kanyang YouTube channel mga kababayan. So, pakinggan po natin ang kanyang detalye patungkol dito sa usapin na to mga kababayan. Let's go. Nakatakdang ihahain po ngayong araw po mga kabida, ito hong contempt petition, dyan po sa Korte Suprema mga kabida, laban ho dito sa tatlong mga personalidad na nagbigay ho ng hindi ho magandang mga salita po mga kabida laban ho dito sa Korte Suprema. Ito po'y punsod ho sa naging desisyon po mga kabida ng kataas-taasang hukuman po mga kabida. Sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte kung saan po ay idineklara po nilang unconstitutional po o labag sa saligang batas po mga kabida. Ito pong inihain po ng House of Representatives na reklamo laban ho kay VP Sara dyan po sa Senado. Mga kabida. Okay? Now, sino-sino po itong mga personalidad na kakasuhan po for indirect contempt dyan po sa Korte Suprema? Ito po ay kinabibilangan po mga kabida ni Akbayan Representative Percy Sardania. Richard Hayderian at ito pong si dating abogado na nadisbar po mga kabida, Larry Gadon, dahil sa kanilang mabibigat at malainsultong mga pahayag laban po sa Korte Suprema po mga kabida. Okay, babasahin ko lang po itong balita, article po ng ang balita ngayon, breaking, ayan. Contempt case versus Sardania at Hayderian. Kumpirmadong ihahain bukas Miyerkules sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin, kahapon pa kasi itong article na ito. So ngayong araw po, ihahain po mga kabida ito pong contempt case. Isang petisyon para sa indirect contempt ang ihahain sa Korte Suprema ng Pilipinas laban kina Representative Percy Sardania ng Akbayan Party List at Professor Richard Hayderian dahil sa umano sa mga pahayag nilang bumabatikos sa kataas-taasang hukuman. Ayon sa mga abogado, ang mga salitang ginamit ng dalawa ay maaaring makasira sa kredibilidad ng institusyon, kabilang na ang pagtawag sa Korte Suprema bilang Supreme Cuddler ni Vice President Sara Duterte. Isang paratang na itinuturing na mapanira at hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng batas. Ang petisyon ay ihahain ni Attorney Mark Christopher Tolentino at Attorney Rolex Suplico kasama ang mga miyembro ng Citizens Crime Watch,
Duterte Youth, Concerned Lawyers for Judicial Integrity, DDS supporters at DDS Sara All Confederation. Ang paghahain ng kaso ay gaganapin sa Miyerkules ngayong araw, July 30, 2025, ganap ng alas 9 ng umaga sa Supreme Court, Padre Faura, Maynila, at mauuna nito ang isang simbolikong rally sa Liwasan Bonifacio ng 8 a.m. Inaanyayahan ang mga miyembro ng media na dumalo at mag-cover ng rally, filing ng petition at press statement ng mga abogado. Magkakaroon din ng pagkakataon para sa interview pagkatapos ng filing. Ayan. So dito po, naisulat po itong article mga kabida kagabi, ano? Samantalang itong isang article po, ano, mga kabida ng Ang Bagong Balita ay isinulat po 5 hours ago kung saan po ay ito naman pong si Attorney Ferdy Topacio po mga kabida, no? Ay magsasampa ng kaso, ano, o petisyon laban ho dito kay Larry Gadon, same date ngayong araw din, ano, mga kabida, ano pa, na? Now, ano bang implikasyon ho dito sa mga pinagsasabi po ng tatlong mga personalidad laban ho dito sa Korte Suprema, mga kabida, no? Actually, kung babasahin mo, yung kanila pong mga sinabi po mga kabida, mga matitindi po ito, ano? At hindi ho dapat na sasabihin po, ano, laban po dito sa mga maestrado po ng Korte Suprema, ano? Mantakin mo, tawagin mong Supreme Cuddler, ano? Tawagin mong tuta. Ayan, mga kabida, 'di ba? Bastusan na po 'yan, ano? At ngayon ko lang din narinig na ganito po binastos ito pong Korte Suprema po mga kabida, no? Parang wala na po silang respeto, ano po, mga kabida. No? So, nararapat lang po na bigyan po ng disciplinary action ito pong mga taong ito, ano po. Lalong-lalo na po, ito pong si Gadon, ano? Siguro may axe to grind kasi itong si Gadon po mga kabida, no, sa Korte Suprema dahil ho sa pag-disbar po sa kanya. Tinanggalan po ng lisensya po ito mga kabida, ano po, ng Korte Suprema, ano po, no? While ito pong si Sir Danya, progressive po ito, ano? Walang kinikilalang ano po ito Korte Suprema po mga kabida. Hindi po iginalang ang Korte Suprema ho dito, ano po, no? Dapat maghunos dili po sila, magsalita, no? Hindi po ito katulad po ng mga ibang institusyon po mga kabida na pwede ho tayong bumabalahura na lang po, ano, sa mga institusyon po ng gobyerno, ano? Okay? Iba itong Korte Suprema, dapat magbigay ho tayo ng galang ho dito, ano? Whether we like it or not, yung kanila pong mga desisyon po dyan, ano? Kasi Korte Suprema yan, pinakamataas na hukuman po, ano, ng bansa. Gaya ng sinabi po mga kabida, no, ni Attorney Sal Panedo, ano po, no, na kahit hindi po natin gusto yung desisyon po ng Korte Suprema, kahit na sa tingin po natin mga kabida, mali ang naging desisyon po ng Korte Suprema, no, tatanggapin po natin yan. Kasi sila lang po yung binigyan po ng otoridad po mga kabida ng konstitusyon, ano, para ho mag-interpret po sa ating mga batas sa Pilipinas, including sa ating saligang batas, ano? Okay? Wala na pong iba, mga kabida, no? So, respetuhin po natin yan. Okay? Kahit na labag sa atin, ano, yung kanila pong desisyon. Kasi sila lang yung may kapangyarihan po, mga kabida, para ho mag-render po ng desisyon. Okay? Lalong-lalo na po when it comes to question of laws, ano? Pagdating ho sa mga tanong patungkol ho sa mga batas. Okay? 15 man po yan, mga kabida. 15 po. So, yung 15 po, mga kabida, isa-isa po, mga kabida, binigyan po yan ng karapatan para magdesisyon, ano? At yung kanila hong desisyon po, mga kabida, as en banc, ano? Wala na pong pwedeng sumalungat po dyan, ano? Mga kabida. Okay? Although pwede ho tayong umapila, ano? For motion for reconsideration, pero hindi ibig sabihin
na pwede na po nating diktahan yan sila kung ano yung dapat i-render po na desisyon po mga kabida. No? Okay? Kung nakita po nila, kung nagdesisyon po sila na unconstitutional po ang isang aksyon ng institusyon, mga kabida, sila lang po yung may alam po dyan. Ano? Kasi sila lang po yung may kapangyarihan na mag-interpret ng isang aksyon kung ito ba ay sumang-ayon sa ating saligang batas. Ano? At hindi na po sila lumayo sa saligang batas. Ano? Dito ho sa desisyon po nila kay Vice President Sara Duterte, sa articles of impeachment, na inihain po mga kabida laban po sa kanya ng mga kongresista po dyan sa House of Representatives. Hindi na po sila lumayo sa konstitusyon. They decided the complaint within the bounds of the Constitution. Okay? At hindi po sila pwedeng sumobra po dun sa konstitusyon po mga kabida. Yan yung dapat tandaan po natin. 15 mga maestrado po yan. Hindi po iisa o dalawang maestrado lang po ang nagdesisyon po dyan. 15 po. Okay? 13 ang nagsabi na ang konstitusyonal, samantala yung dalawa ay hindi po bumoto, dahil ang isa naka-leave, ang isa po ay nag-abstain, mga kabida. Ni isa wala hong kumontra po dyan Wala hong nagsabi na mali. Wala hong nagsabi na konstitusyonal at sang-ayon sa saligang batas yung articles of impeachment. Lahat po sila po ay in unison po mga kabida. So, sinong pwedeng question dyan sa kanila? At kung sakali ho, saan po natin isasampa po ang question po natin mga kabida laban ho dito sa desisyon po ng Korte Suprema? Isa sa Korte Suprema pa rin. Diba? Meron man pong legal remedy po after sa desisyon po ng SC, Pwede ho tayong maghain po ng motion for reconsideration. Yung mga medyo alanganin at diskumpiyado po sa desisyon po ng SC, pwede ho silang maghain po ng motion for reconsideration. Para po baliktarin ito pong naging desisyon po ng Korte Suprema, mga kabida. Yun yung tanging paraan lang po para mabaliktad, kung mabaliktad po. Kasi ang sabi po ng ilang mga legal experts, malabo na po yan. Pag ganun na unanimous po yung desisyon po mga kabida, malabo na po daw yan, mga kabida. Sayang lang po yung effort na maghain ka po ng motion for reconsideration na alam nyo na malabo po yung mabaliktad ito pong desisyon po ng SC. Laban po dito sa articles of impeachment po mga kabida. So, moral lesson po dyan, kahit na po anong desisyon po ng SC, dapat igalang po natin yan. Kagaya ho ng sinabi po ni Senator Chis Escudero, na since nagsalita na po ang Korte Suprema, wala pong magagawa ito pong impeachment court, kundi igalang po ang Korte Suprema. Considering, kung tutusin po, hindi po sila pwedeng pakialaman po ng Korte Suprema, meron po silang sariling mandato na binigay po ang konstitusyon po sa kanila, Pwede rin nilang ituloy yan, itong impeachment trial po ni VP Sara po mga kabida, po. Despite ho dito sa decision po ng SC, Pero ang ginawa po nila mga kabida, okay, nagpahayag po itong si Senator Chis na anumang decision po ng SC, kailangan pong igalang po yan kasi sila po yung may karapatan na mag-interpret po ng kahit anong question po ng batas mga kabida. So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw dito? Dito ho sa paghain po, dito po sa paghain po mga kabida, ng indirect contempt petition, laban ho dito sa tatlong mga personalidad na bumabalahura po mga kabida, sa Korte Suprema, sa imahe po ng Korte Suprema, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.